Magandang hapon po sa ating lahat. So, I am Elgian A. Reves and I am about to report the topics for Module 11 or Week 11, which is School Plant and Facilities, Contemporary Issues and Trends in the Philippines. And for the subtopic is the impact of technology on school facilities. So, madami po kami na naghati dito at ako po ang mauuna sa aming lahat. Now, for the objective of this report, or objectives rather, we aim to identify and analyze the key contemporary challenges affecting school plants and facilities in the Philippines, including aging, infrastructure, safety concerns, and funding limitations. To explore emerging trends in Philippine school facilities, such as the integration of technology, sustainability initiatives, and the development of flexible learning environments, and to evaluate the roles of government agencies, local communities, and other stakeholders in improving and maintaining safe, inclusive, and modern school facilities. So we have the contemporary issues and trends in the Philippines. School plans and facilities in the Philippines include the physical buildings, grounds, and infrastructure that support learning in both public and private schools. Properly maintained and safe school facilities are essential to improve student performance and ensure a conducive learning environment. This presentation discusses the current issues and emerging trends specific to Philippine schools. So, para po sa aging infrastructure in Philippine schools, many public schools in the Philippines face aging and dilapidated infrastructure due to years of limited funding and increasing student populations. Issues include leaking roofs, poor electrical wirings, and insufficient classrooms, affecting both safety and learning quality. The government has prioritized infrastructure development through programs like TEPED Schools Building Program. So, hindi naman po ito lingid sa ating kaalaman na marami talagang mga paaralan dito sa ating bansa na luma na. Yung iba ay outdated, yung iba naman ay sira na yung mga bintana, wala nang mga pinto, at ang pinakamahirap pa, hindi po lahat ng mga paaralan ay merong mga armchair or desk. So maganda dun sa mga urban or sa mga kumbaga parang nakakaangat na lugar, kumpleto yung kanilang mga armchair, yung kanilang mga desk, yung kanilang mga upuan. Samantalang do sa mga far-flung areas natin ay hindi naman ganoon kasupisyente yung mga nagagamit nilang pasilidad sa kanilang pag-aaral. At malaki ang epekto nito sa kalidad ng pag-aaral, ng pagkatuto ng mga bata. Kapag kulang or insufficient yung mga classrooms, siksikan sila, at kulang yung mga kagamitan na maaari nilang gamitin sa kanilang pag-aaral. So, dito po sa ating bansa, talagang habang tumatagal, mas lalong tumatanda or nag-age yung mga infrastructure natin dito sa ating mga paaralan. For the safety and security challenges, school safety remains a critical concern due to natural disasters like typhoons, earthquakes, and occasional security threats. Many schools are enhancing security by installing CCTV cameras and establishing emergency response protocols. However, challenges remain in disaster preparedness and community-based safety initiatives. So, tungkol naman po sa safety and security challenges, so nagkakaroon po ang mga paaralan ng mga earthquake drills para i-map out yung facility ng school, ano ba yung mga safe daanan, saan ba magtitipon-tipon pagka nagkaroon ng ganitong klaseng sakuna, para organized, para hindi nagkakagulo pagdating ng isang sakuna. Halimbawa, wag naman sanang mangyari lindol, alam at hindi magpapanik ang mga teachers at yung mga estudyante. Kasi critical concern po ang safety ng mag-aaral, gayon din naman yung mga personnel sa paaralan.
At ang mga eskwelahan din po ngayon ay karaniwan na naglalagay na ng mga CCTV cameras. Pero syempre, karaniwan yan ay hindi naman ganun kalaki ang pondo. Kaya yung mga critical areas lang yung nilalagyan ng mga CCTV, kagaya ng pintuan ng opisina ng school, nakatutok sa may entrance gate, sa exit gate. So, yun pa lang yung majority na nalalagyan. Pero para malagyan yung CCTV, yung buong paaralan ay hindi pa ganun na isa sa katuparan. At parang meron din pong bill or batas na nag nagsusulong na malagyan ng CCTV yung loob ng paaralan, loob ng eskwelahan, silid-aralan rather. Pero ito ay syempre in debate pa din, in protection dun sa mga teachers, in protection din dun sa mga bata. So, hindi po natin alam kung ito ba ay mai-implement. Kung mai-implement, syempre kailangan din ng budget. So, that is for safety and security challenges regarding this topic. So, accessibility and inclusivity. So, accessibility po yan. Kinulang lang po siguro ng letters. So, following the Philippines Magna Carta for Disabled Persons and the accessibility laws, schools are working to improve accessibility for learners with disabilities. Efforts include building ramps, accessible restrooms, and inclusive classrooms. Despite progress, many rural schools still struggle with fully implemented accessibility standards. So, pagka po nagpapagawa na ng mga bagong building ngayon, hindi na po nawawala yung rampa or yung parang ramp in preparation kung sakaling may mga learners or personnel that will use wheelchair. So, as much as possible, ramp na po yung ginagamit. Bihira na po yung mga stairs, yung hagdan sa pag-akyat sa first level ng isang building. Pero sa second floor, definitely talagang hagdan po ang ginagamit pa. Pero may mga buildings po na ang propose ay magkaroon ng elevator. Yung mga medyo bongga-bongga yung budget nila, may propose na elevator in support dun sa accessibility law at sa inclusion ng mga disabled learners natin na hindi maging hadlang yung kanilang disability para sila ay makapag-aral. So, ito po ay ongoing at patuloy po itong sinusunod dito sa ating mga paaralan dito sa Pilipinas. Next is the integration of technology in Philippine schools. So, the COVID-19 pandemic accelerated the adoption of technology and education, leading to more digital classrooms and online learning platforms. Schools are gradually integrating technologies like e-learning modules, tablets, and school management systems. Facilities management is also benefiting from automation through access remains unequal across regions. So, noong nagkaroon po ng pandemya, dito na lumaganap yung mga tulad nitong ating nagiging klase ngayon, which is the virtual conferences. So, nauso noon yung Zoom. Yan, dun sumikat ang Zoom, dun sumikat ang Google Meet. Tumaas yung kanilang share in terms of usage. Dahil nagkaroon ng COVID-19 pandemic, limited yung galaw ng mga tao, hindi sila makapunta physically dun sa mga paaralan or opisina kung saan sila nagtatrabaho. Kaya nagkaroon ng integration ng technology sa pag-aaral na until now ay nagagamit natin at tingin ko po maganda po itong integration ng technology na to na virtual classes gaya ng ating nangyayari dito sa ating eskwelahan sa JVC kasi nakikater na natin yung mga estudyante na nasa malalayong lugar, maging nasa mga ibang bansa. They were able to continue their graduate school kahit malayo sila dahil na-aid na or natutulungan na ng modern technology. And at the same time, ganun din naman sa mga elementary at sa mga high school students maging sa college.
dahil meron na rin po na nagkaroon noon na virtual classes. Nagkaroon ng blended learning in which merong online, merong face-to-face, or merong module. So, nagkaroon na po ng maraming strategy para maabot yung mga mag-aaral, anumang paraan sila pwede or available. Kaya lang, syempre, kapag gumamit po tayo ng ganitong technology, hindi may iwasan na gagamit ng internet. And ang internet po sa Pilipinas ay hindi naman po ganun ka lakasan pa or ganun pa kabilis. Kaya po sa ibang mga rehiyon, ibang mga lugar ay medyo hirap din sa pag-access ng ganitong klase ng technology or ganitong style ng pag-aaral dahil naihinder sila ng internet connection or signal ng data. Yun po. Next is the sustainability and green initiatives. There is increasing awareness of sustainability in Philippine schools. Programs promoting energy efficient lighting, waste segregation, and rainwater harvesting are being implemented. The Department of Education encourages Green Schools initiative to foster environmental stewardship among students and staff. Yan. So, ang mga paaralan po ay meron pong mga recycling area. Ang tawag po namin dun sa aming eskwela ay MRF facility or Materials Recovery Facility. Kaya lang MRF facility, so nadoble yung facility. So, doon po isinisegregate yung mga basura, hindi bata, mga basura, kung ano yung napapakinabangan pa, pwedeng maibenta, or mga nabubulok na pwedeng maging pataba sa lupa. So, nagamit na po ito ng student government namin last year and nakalikom sila ng 2,500 pesos dun sa kanilang mga naibentang bote na naipon dun sa MRF ng aming paaralan. At yung mga hindi naman na kayang i-recycle or hindi na kayang maibenta at pagkakitaan, yun na yung na-dispose at naitapon talaga sa tamang pagtatapunan. Dahil segregated na siya, hindi na siya nahahalo dun sa mga basura na pwede pang pakinabangan. At dito po sa Rizal, meron proyekto yung ating governor, si Governor Nini Inares ang nagsimula nun. Pinatuloy po ni Gov Nina yung YES program kung saan ine-encourage ang lahat na magkaroon ng recycling facility or pagkakaroon ng pagtatanim ng halaman, pagpapaunlad ng paligid, kalinisan. So, meron pong programa ang ating governor tungkol dito sa sustainability and green initiatives. Flexible learning environments. Yan. With the shift to blended and distance learning, Philippine schools are redesigning spaces to be more flexible. Multipurpose rooms and outdoor learning areas are gaining importance to accommodate health protocols and different teaching styles, especially in urban areas with space constraints. Funding and maintenance issues. So funding remains a major issue for school maintenance and expansion in the Philippines. Many public schools rely heavily on government budgets which may not cover all necessary repairs or upgrades. Partnerships with local governments, NGOs, and private sectors are helping bridge funding gap. So, sa lahat naman po ng mga gawain sa paaralan, syempre, hindi naman talaga kikilos or gagalaw kung walang funding. Hindi pwedeng magpapagawa, magpapa-repair, tapos thank you lang ang ibabayad. So, wala naman pong gagawa ng ganon. Maliban na lang po siguro kapag ka brigada eskwela, hindi naman po lagi na merong brigada eskwela. So, talagang issue po yung funding at maintenance sa mga paaralan, lalo na yung mga malalaking schools
kung saan mas marami yung kanilang kailangang i-maintain, and yet yung budget ay hindi ganoon kalaki para i-cover yung mga kailangang i-repair, yung kailangang ayusin, kailangang ipagawa sa mga paaralan. Now, for future trends in the Philippine school facilities, so the future points towards more use of AI and IoT in school facility management for energy efficiency and security. So the government's Build project or program is expected to improve school infrastructure further. Additionally, greater emphasis will be placed on disaster resilient and climate adaptive school buildings. So, sa hinaharap po is sa pagde-design ng mga eskwelahan, uh, iniisip na nila yung mga posibleng pwedeng mangyari pa sa hinaharap. So, ina-expect nila na posibleng magkaroon ng mga disaster. Kaya yung mga designs ng mga buildings natin ay mas matibay na kaysa nung nakaraan pa. Kasi nung mga unang panahon ng mga school buildings po natin, kung inabot pa po ng iba, gawa pa sa kahoy. Ang sahig, kahoy pa, nilalagyan ng floor wax, binubunot. Yan. Pero ngayon po, ang ating mga school buildings na ay gawa na sa semento, gawa na sa bakal. Para mapaghandaan yung hinaharap at mas marami pa makinabang dun sa school building. And for the conclusion of the first topic, so Philippine school plans face challenges like aging infrastructure, safety risk, and funding shortage. Yet, technology integration, sustainability programs, and flexible learning spaces offer promising trends. Addressing these issues requires coordinated efforts among educators and policymakers, communities, and stakeholders. Ngayon naman po para po sa adapting to changing demographics. So, the Philippines is experiencing dynamic demographic changes, including shifts in population growth rates, urbanization, and increasing diversity in learners' needs. School plant management must adapt to these changes to ensure that facility adequately serve growing and diverse student populations while supporting inclusive, quality education. For the demographic trends affecting schools, rapid population growth in urban centers leading to overcrowded classroom, declining student numbers in some rural areas resulting in underutilized facilities, increasing numbers of learners with special needs and diverse cultural backgrounds, and migration patterns causing shifts in school-age population distribution. So these are the trends affecting the Philippine schools. So pagtaas ng mga populasyon kaya nag-overcrowded. So sa aming eskwelahan naman po ay so far na-maintain naman po yung limit na 45:1 teacher per classroom. So, hindi pa naman po kami umaabot sa nagkakaroon ng 3 shifting. So, mostly, pinakamadami na po, 2 shifting lang sa primary. Pero sa intermediate po namin ay whole day po kami. So far, dun sa aming eskwelahan, although madami ang aming population, we are at 5,000 na po ang aming mga estudyante sa aming school. Pero kaya pa naman pong i-cater dahil madami din naman po kaming mga classrooms. Ayan. So, those are the trends affecting Philippine schools. Facility planning and design adjustments. Expansion of classrooms and multipurpose halls in high-growth urban schools, consolidation or repurposing of facilities in areas with declining enrollment, incorporation of inclusive designs like ramps and sensory rooms to support learners with disabilities, and use of modular and flexible classrooms to accommodate
fluctuating numbers and programs. So, yan po yung mga pwedeng magamit or magawa dito sa problema ng pagbaba or pagtaas ng mga enrollment ng mga paaralan. So, sa akin pong pagkakaalam, meron pong eskwelahan sa Rodriguez sa Montalban na maapektuhan po sila nung dam na pinapagawa. Dahil doon, nag-decide po na ilipat yung eskwelahan nila doon sa pinakamalapit na eskwelahan na pwedeng puntahan ng mga bata. Dahil maapektuhan po sila noong ginagawang dam. Nagkaroon po ng ulan at na-wash out sila, binaha talaga, kaya nagkaroon po ng desisyon na i-relocate yung mga estudyante, yung mga teachers, yung school head dun sa pinakamalapit na pwede nilang malipatan. So through planning and design adjustments, so nagkakaroon tayo ng compromises dito sa mga facilities na ginagamit ng mga paaralan. So yung mga dating ginagamit, pwedeng hindi na ginagamit kasi hindi na conducive to learning, hindi na safe sa mga mag-aaral. So nagkakaroon po ng adjustment. Then yung iba naman na eskwelahan na hindi na siya masyadong ginagamit, so nagkakaroon ng repurposing do sa mga facilities. Meron namang iba na since madaming mga estudyante doon, kulang yung facility, nagkakaroon ng modular and flexible classrooms. So, ganun lang po yun. Madami, syempre, dadagdagan yung classroom. Konti, i-repurpose or babawasan or gagamitin sa ibang bagay, ibang paraan yung mga classroom since wala naman or halos konti lang yung gumagamit. Next is challenges and strategies in adaptation. So, budget constraints limit timely upgrades and expansions, especially in public schools. Incomplete data on population trends hinder precise facility planning. Government programs such as DepEd School Building Program and Balik Eskwela campaigns help address some infrastructure needs. Partnerships with local government units and NGOs are critical for resource mobilization and community support. So, syempre, ganun pa rin naman po, isa sa mga challenges talaga ay budget. So, pag kulang ang budget, kulang yung magagawa. So, pag kulang yung magagawa, meron talaga siyang mga dapat pang i-improve, kaya nagkakaroon po ng brigada eskwela. Yan. So, para tumulong yung iba sa DepEd na maihanda yung mga paaralan sa darating na pasukan. At kung di po ako nagkakamali, ito po ay magsisimula na sa June 9, ang kick-off po ng Brigada Eskwela. So, nakaka-apekto din po or isa rin sa mga challenges yung incomplete data ng population ng isang paaralan. Kasi kung hindi maipipredict yung magiging population ng susunod na school year, hindi maia-arrange or maia-ayos kung ilan yung teachers na kailangan dito sa isang specific na grade. Ang mangyayari, pwedeng maging overloaded yung mga teachers or sobra yung mga estudyante sa isang classroom. So, mahalaga po na yung data concerning population ay as much as possible ay malapit sa katotohanan or accurate para maging precise din yung pagpe-prepare or pagpaplano sa gagamiting facility at sa pagde-deploy ng mga personnel ng isang grade level or ng isang paaralan. And for the conclusion, adapting school plant management to the evolving demographics in the Philippines is essential for delivering inclusive, safe, and effective education. Proactive facility planning, community involvement, and flexible infrastructure will help schools respond efficiently to demographic shifts and diverse learner needs.
So, kailangan po talaga ay hindi lang paaralan ang gagalaw dito. Ito po ay sama-samang effort ng mga komunidad, ng mga tao sa paligid, hindi lang ng mga guro, kundi gayon din naman ng mga mag-aaral, ng mga magulang, yung mga stakeholders, local government, para ma-improve ang ating mga paaralan dito sa ating bansa. Kasi kung talagang ating titingnan, talagang kulang talaga yung ating mga school facilities. Meron talagang discrepancy. Kung meron man, not discrepancies, meron mga parang, nakalimutan ko yung term, merong mga pagkukulang na may building nga, wala namang ilaw. Diba? So, kahit meron siyang building, kulang naman yung desk. So, ayan, insufficient pa din siya. So, hindi talaga na ibibigay dahil nga sa kakulangan ng pondo at sa iba pang mga bagay-bagay. So, pag-adapt natin itong school plant management, makakatulong to para maiayos yung limited resources ng isang paaralan na magamit siya dun sa pinaka-efficient way ng paraan para mas maging effective pa din kahit hindi ganun kakumpleto yung mga facilities or insufficient yung ating mga materials sa ating mga paaralan. At dito po nagtatapos ang aking report. So ito po yung aking mga references at maraming salamat po sa pakikinig. Magandang araw po sa ating lahat.